Invincible Divine Sword Kabanata 5. Pinag-uusapan ng mga matataas na opisyal ng Shenjian College ang tungkol sa 14 sa pinakamagandang foundation liquid, at pinag-uusapan din ito ng mga tao ng Yang Jiazhuang. Kasama sina Yang Chao at Huang Ying. Kung makakabili tayo ng dalawa sa dalawang pinakamahusay na nakabatay sa built-in na espiritual na likido at magsanay ng Xiaotian, ang Xiaotian ay maaaring malapit ng makalusot sa pangalawang order, at maaaring maging pangatlong order. Sabi ni Huang Ying. Mapait na ngumiti si Yang Chao, dalawa sa pinakamahusay na built-in na espiritual na likido, natatakot sa 6 o 7,000 ginto, hindi man lang tayo makabili ng isa. Speaking of this, huminga siya ng malalim. Ayaw niyang bilhin ang pinakamagandang espiritual na likidong ito para lunukan ng kanyang anak, ngunit ngayon ay hindi na siya kumita para sa pinakamagaling na likido kahit magbenta siya ng bakal para magbenta ng bakal. Ang looban, paano mo hinahanap? Alam din ni Huang Ying ang kanyang sitwasyon at nagtanong. Kung gusto nilang umalis sa Yang Jiazhuang, natural na kailangan nilang maghanap ng lugar. Umiling si Yang Chao, mayroong ilang courtyard sa hilaga ng Xingyu City, ngunit ang lokasyon ay masyadong malayo, ang paglalakbay ay hindi maginhawa, at ang presyo ay hindi mura. South of the city, may banibentang bakuran, mas malaki ang lugar, at okay ang lokasyon, pero masyadong mataas ang presyo, mahigit 1,500 gold. Bagamat nakaipon siya ng ilang taon, ngunit hindi gaanong, maaari lamang siyang makakuha ng 1,000 ginto sa pinakamaraming. Nag-alinlangan si Huang Ying at sinabing, kung hindi, babalik ako at hihiram ng ilan. Ang kanyang ama ay ang may-ari ng pamilya Huang ng Thunder City, at malakas ang pamilya ng Huang family. Noon pa man ay mahal na siya ng kanyang ama. Ang perang ito ay hiniram pa. Naisip ito ni Yang Chao, umiling pa rin at sinabing, sa huli, huwag mong abalahin ang biyenan. Alam niyang handang hiramin ito ng kanyang biyenan, ngunit napakaanghang ng hipag ni Huang Ying. Kung alam niyang bumalik si Huang Ying sa bahay ng kanyang ina para humiram ng pera, baka may masabi siyang hindi maganda. Mayroon pa akong ilang mga dekora sayon sa kamay, pagkatapos ay kinuha ko ito bilang 150 o 600 ginto, at pagkatapos ay binili ko ang patio ng Chengnan. Sabi ni Huang Ying. Napabuntong hininga si Yang Chao, maaari lang ito. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Huang Ying at magiliw, Yinger, sumunod ka sa akin, hayaan kang magdusa. Umiling si Huang Ying, walang dapat pagdurusa, nariyan ka, may maliit na langit, may espiritu, lubos akong nasisiyahan. Sa parehong araw, kinuha ni Huang Ying ang mga palamuti ng kamay bilang isang naloko, at mayroon siyang sapat na 600 ginto. Pagkatapos ay dinala ni Yang Chao at Huang Ying si Yang Xiaotian, pumasok si Yang Linger sa lungsod, binayaran ang pera, at binili ang patio sa timog ng lungsod. Pumasok ang bakuran at 3 ang lumabas, may 7 silid. Bagaman ang ilang mga lugar ay natatakpan na ng mga damo at walang mga kasangkapan, tumingin si Yang Chao sa bakuran sa kanyang harapan at labis na nasisiyahan. Tinuwanan niya sina Yang Xiaotian at Yang Linger, sa hinaharap, ito ang ating bagong tahanan. Lilipat tayo sa loob ng ilang araw, okay? Okay. Masayang ngumiti si Yang Linger. Nagkibit-balikat si Yang Xiaotian at umalis sa Yang Jiazhuang. Siyempre, wala siyang opinyon. Sa mga araw na ito, ang diskriminasyon at pangungutya ni Yang Jiazhuang kay Yang Jiazhuang ay ang pinakamahusay na umalis. Matapos makumplito ang mga pamamaraan, ilang tao ang naglock sa pangunahing pasukan. Paglabas nila sa maliit na patio, nakasalubong nila ang Zheng Hong Senador, ang may-ari ng Xingyu City, si Zheng Hong Senador. Ang tiyan ni Zheng Hong Senador, kasama ang isang grupo ng mga bantay, ay lumapit sa mukha, at nakita si Yang Chao, at ngumiti ng nakangiti, Yu, hindi ba ito si Yang Chao or Zhuang? Nabalitaan ko na pinalayas ka ni Yang Jiazhuang. Then he laughed, this is your newly bought house. Nakaturo sa dingding ng patio ng pagtanggi, tumatawa, ang bahay na ito ay sira-sira. Ang mukha ni Yang Chao ay lumubog, ano ang mali? Narinig ni Zheng Hong Senador ang mga salita, hindi maganda ang kanyang mga mata, at ngumiti siya, nabalitaan ko na bumili ka ng bagong bahay, at bibigyan kita ng isang pagbati. Isang pagkain, at sinabi, gayunpaman, narinig ko na ang bahay ay patay na noon, at ang masasamang espiritu ay mabigat. Ang may-ari ng Yang Chao Juang ay maaaring mag-ingat. Siguro nabuhay lang ako sa loob ng ilang araw at namatay dito. Pagkatapos magsalita, tumawa siya kasama ang isang grupo ng mga gwardya. Hindi maganda ang mukha ni Yang Chao, hindi galit si Huang Ying. Tumingin si Yang Xiaotian sa pag-iling ni Zheng Hong Senador, malamig ang kanyang mga mata. Nagnenegosyo sa atin ang pamilya Zheng. Dati, ang ama ang namamahala sa negosyong sa atin ni Yang Jiazhuang. Marami siyang naging alitan sa kabilang partido. Gayunpaman, si Zheng Hong Senador ay hindi kalaban ng kanyang ama at pinaalis ng kanyang ama. Nang makita ang poster ni Zheng Hong Senador ngayon, halatang hindi pa tapos ang usaping ito. Sa oras na ito, sinabi ni Yang Chao, nabalitaan ko na si Zheng Hong Senador kamakailan ay umakyat kay Wen Jiawei ng Fengdian Commercial Bank. Si Wen Jiawei ba? Hindi maiwasan ni Huang Ying na mag-alala tungkol dito. Tumanggaw si Yang Chao. Isang Zheng Hong Senador, natural na hindi siya natatakot, ngunit kung hihilahin niya si Fengdian Shangxing, ito ay mahirap. Ang Fengdian Commercial Bank ay isang malaking komersyal na bangko ng Shanghai Kingdom, at may mga sangay sa maraming lungsod sa Shanghai Kingdom. Wen Jiawei. Naalala ni Yang Xiaotian.
Sa mga sumunod na araw, hinayaan ni Yang Chao ang kanyang mga tauhan na lumipat sa bagong bahay ng sunod-sunod, at kasabay nito ay pinalinis ng mga tao ang bagong bahay at pinagsama ang ilang mga bagong kasangkapan. Gayunpaman, dahil sa pagkamahiyain, nabili ang mga kasangkapan sa murang halaga. Si Yang Xiaotian, gaya ng nakasanayan, ay nagsasanay sa lambak sa gabi, at sa araw, tinitingnan niya ang mga panloloko ng pagdadalisay ng gamot sa Yang Jiazuwang. Sa mga araw na ito, nagkaroon siya ng higit na kamalayan sa elixir. Hindi ko alam kung ito ba ang dahilan kung bakit nagising ang kambal na kataas-taas ang kaluluwa. Nalaman niyang naging mahusay ang kanyang memorya. Kahit ano pang elixir formula, maaalala niya ito habang tinitignan niya. Tungkol naman sa martial arts, ganap niya itong maisasanay at mauunawaan ang lahat ng uri ng misteryo. Lumipas ang 2 araw. Nang si Yang Xiaotian ay pupunta na sana sa Fengdianshan upang kunin ang natitirang mga panggamot na materyales, narinig niya na ang mga gwardya at kasambahay ni Yang Jiazuwang ay sumugod upang sabihin, nagbalik si Master Yang Chong. Ilang sandali, umiling si Yang Jiazuwang. Tuwang-tuwa sina Yang Ming, Yang Hai at iba pa kaya mabilis nilang pinangunahan ang mga master ng Yang Jiazuwang palabas ng nayon upang salubungin ang ika-4 na prinsesa ng Shenhai Kingdom at Chen Yuan. Gayunpaman, walang dumating upang ipaalam sa pamilya ni Yang Xiaotian. Sa ilalim ng magalang na pagtanggap ni Yang Ming, Yang Hai at iba pa, sa wakas, ang ika-4 na prinsesa ng kaharian ng Shenhai na sina Cheng Beibei at Chen Yuan, ang pangkat ni Yang Zong ay dahan-daang dumating. Napakahusay ng koponan ni Cheng Beibei, na may 12-12 ng mga master. Yang Jiazuwang Yang Ming, binabati ni Yang Hai ang kanyang Royal Highness the Princess. Nakita ni Yang Ming at Yang Hai ang koponan mula sa malayo at tuwang-tuwang humakbang pasulong upang sumaludo. Si Cheng Beibei, na 3 taong mas matanda kay Yang Zong, ay marangal at mayabang. Nakasakay siya sa isang espiritong hayop at tumingin sa ibaba kina Yang Ming, Yang Hai at iba pa, hinihiling na tumayo si Yang Ming at ang iba pa. Pagkatapos, kasama sina Yang Ming, Yang Hai at iba pa na excited na nag-imbite sa kanila, pumasok sa Yang Jiazuwang sina Cheng Beibei, Chen Yuan at ang kanilang koponan. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-alala sina Yang Ming at Yang Hai. Hindi nila inaasahan na ang ika-4 na prinsesa ay magdadala ng napakaraming gwardya at tagasunod sa pagkakataong ito. Ang patio na orihinal nilang inayos ay hindi sapat para tirahan. How about asking the second brother to give up his courtyard? He wants to move out, right? Anyway, it doesn't matter if he move out early or late. Let him move out today. Saglit na nag-isip si Yang Hai at sinabing, kung ang kanyang patio ay bakante, sapat na para sa mga gwardya at tagasunod ng ika-4 na prinsesa ang tumira. Okay. Walang ibang maisip na paraan si Yang Ming, kaya tumango siya. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Yang Hai ang kanyang anak na si Yang Chong at isang grupo ng mga gwardya sa patio ni Yang Chao. Nang makita sina Yang Chao, Huang Ying, Yang Xiaotian, Yang Linger, Yang Hai ay hindi nagsalita ng walang kaparerekon, na direktang ipinaliwanag ang intensyon. Ano, umalis na tayo. Yang Chao, pangit ang mukha ni Huang Ying. Walang ekspresyon ang mukha ni Yang Hai, ngayon, ang 4 na bulwagan ng prinsesa ay nasa ilalim ng palasyo. Napakaraming tagasunod. Hindi sapat ang silid ni Yang Jiazuwang. Kailangan mong lumipat ng maaga o huli. Galit na tumawa si Yang Chao, isipin mo ang mga paghihirap ni Yang Jiazuwang. Kung gayon maiintindihan ni Yang Jiazuwang ang ating mga paghihirap. Tiniis niya ang galit at sinabing, okay, we move today. Sa oras na ito, tinitigan ni Yang Chong si Yang Xiaotian, naaalala mo pa, sinabi ko noong nakaraan, sa pagbalik ko, hahanapin kita muli. Sa sandaling nakinig si Yang Xiaotian, tinitigan niya ang kabilang partido, tandaan, paano, kailangan mong subukan ito ngayon. Natigilan si Yang Chong at tumawa, mas maganda na ngayon. Maglaro tayo ng watay ngayon, paano? Narinig ni Yang Xiaotian ang mga salita, ngunit hindi ba niya naiintindihan ang Xiao Jiujo sa puso ng kausap. Balak ni Yang Chong na talunin ang sarili sa harap ng mga taong Yang Jiazuwang sa Zanwetei, na mas kaaya-aya. Sa oras na ito, sinabi ni Yang Chao kay Yang Zong, si Xiaotian ay hindi mo kalaban, hindi mo kailangang ikumpara ito. Narinig niya na nalampasan ni Yang Chong ang ikatlong utos. Natawa si Yang Hai, ang pangalawang kapatid na lalaki, ang 2 bata ay naglaro, huwag mag-alala, magkakaroon ng pakiramdam ng timbang si Yang Chong, at hindi ito makakasakit kay Xiaotian. Kailangan pang magsalita ni Yang Chao, ngunit sinabi ni Yang Xiaotian, okay, pwede tayong maglaro ng wuday. Pagkatapos noon, naglakad siya patungo sa direksyon ng Yanwetei. Nakilala ni Yang Chong, lihim na masaya, at pumunta sa watay. Sinundan ni Yang Hai, at kasabay nito, pinahanga niya ang kanyang mga gwardya na ipalaganap ang balita ng mahalagang performing martial arts test ni Yang Xiaotian at Yang. At pinanood ni Yang Chao at Huang Ying si Yang Xiaotian na naglalakad patungo kay Zon Watay, ngunit nag-aalala sila sa kanilang mga mukha. Itong batang ito ay katulad mo, napaka-impulsive. Nag-aalalang sabi ni Huang Ying. Napangiti ng mapait si Yang Chao, anong nangyari sa sarili niya. Pinag-uusapan ni Yang Ming at Chen Yuan ang tungkol sa pag-auction ng Fengdian Commercial Bank ng pinakamahusay na built-in na spiritual fluid makalipas ang 1 buwan. Pumasok ang mga gwardya ni Yang Jiazuwang at nag-ulat upang iulat na sina Yang Xiaotian at Yang ay mahalaga sa pagganap ng martial arts. Sa oras na ito, nalaman din ng 4 na prinsesa na si Cheng Beibei ang balita at natigilan, gusto ng nakababatang kapatid na ikumpara sa isang bata na nagngangalang Yang Xiaotian.
Oo, itong Yang Xiaotian ay pinsan ng anak ni Yang Chongzi, mas bata ng ilang araw kay Yang Chongzi. Ipinaliwanag ni Liao Chengfei, ang Yang Xiaotian na ito ay gumising sa pangalawang higanteng pagong na martial arts. Ang ikalawang antas ng higanteng pagong na martial arts ay naglakas loob na magsagawa ng martial arts kasama ang nakababatang kapatid. Tumawa si Cheng Beibei, hindi ba ito naghahanap ng buhol? Tara na, puntahan natin ang saya. Pagkatapos magsalita, isinama niya si Liao Chengfei at ang iba pa upang maglaro ng husay sa Yang Jiazuwang. Ilang saglit, napapaligiran ang lahat ng martial arts. Pagkarating ni Chen Yuan, pinanood niya si Yang Xiaotian sa showod at tumawa, "Bata, naalala kong sinabi mo noong nakaraan, pagkabalik ng aking alagad, kailangan mong talunin ang aking mga disipulo. Kung hindi, natalo ako ng aking disipulo, ngunit magiging malaki ito." Sinabi ni Yang Xiaotian, "Kung matatalo ko ang iyong mga disipulo." Narinig ni Chen Yuan na tumawa siya at hinawakan ang kanyang balbas sa baba, "Kung talagang matatalo mo ang aking disipulo, kung gayon tatanggapin kita bilang isang disipulo." Pagkatapos ng mga araw na ito ng paglilinang, ang lakas ng kanyang alagad na si Yang Chong ay kapansin-pansing nagbago. Paano magiging kalaban ni Yang Xiaotian ang kanyang disipulo? Gayunpaman, kailangan mong mag-ingat. Ang aking alagad ay napakalakas ngayon, hindi kung ano ang maaari mong isipin. Tumawa si Chen Yuan. Talaga. Tumingin si Yang Xiaotian kay Yang Zong sa harap niya. Umiling si Cheng Beibei at tumawa, isang ikalawang antas ng martial arts, ngunit gusto mo pa ring talunin ang nakababatang kapatid. Ayos lang. Hindi malakas ang boses ni Cheng Beibei, ngunit narinig ito ng maraming tao sa eksena. Tumingin si Yang Chong kay Yang Xiaotian at nagsimulang makipaglaban, at sinabing, "Yang Xiaotian, tawagan mo ang iyong martial arts, hayaan mo muna akong kunin ito." Umiling si Yang Xiaotian, "Mag-shoot muna tayo, para hindi mapaluha mula sa akin tulad noong nakaraan." Noong nakaraan, ginawa muna ni Yang Chong si Yang Xiaotian, ngunit naging mata ng panda si Yang Xiaotian. Sa pakikinig sa pagbanggit ni Yang Xiaotian sa huling taunang pagpupulong, hindi naiwasang isipin ni Yang Chong ang kahihiyan sa taunang pagpupulong. Nagalit siya at biglang sinuntok si Yang Xiaotian, "Yang Xiaotian, sunduin mo ako." Nakita ko si Yang Chongro na lumabas sa kulungan, at isang suntok ang sumabog, at may mahinang kapangyarihan ng tigre. Third Order Late Stage. Nagulat ang bantay ni Yang Jiazuwang sa pinangyarihan. Matapos masira ni Yang Chong ang pangatlong order, hindi gaanong kalakihan sina Yang Ming at Yang Hai, kaya ngayong nagulat ang mga bantay ni Yang Jiazuwang nang makitang nalagpasan ni Yang Chong ang ikatlong order. Kahit si Yang Ming, si Yang Hai ay hindi inaasahan. Bago ang tugon ni Yang Chong ay sinabi lamang niya na siya ay nakalusot sa ikatlong utos, ngunit hindi sinabi na ito ay nakalusot sa ikatlong yugto. Inakala ng dalawa na si Yang Chong ay makakalusot lamang sa ikatlong utos. Okay, ito ay karapat-dapat sa aking mga apo ni Yang Ming. Si Yang Ming ay tumingin kay Yang Zong kay Yanwo, tuwang-tuwa. Talagang nagulat si Sun Yang Zong sa kanya. Itong batang to, may style ko. Tuwang-tuwa si Yang Hai. Hindi rin niya akalain na kaya siyang sorpresahin ang kanyang anak. Nagpakita rin si Chen Yuan ng isang nasisiyahang ngiti. Ang alagad ni Yang Chong pagkatapos ng kanyang pag-expire, siya ay lubos na nasisiyahan. Sinabi ni Yang Ming kay Chen Yuan, "Master Chen Yuan, boxing ba ang hari ng tigre?" Ang Tiger King Boxing ay isa sa araw pagkatapos bukas sa Sword Academy. Para kay Huang Quan, si Yang Ming ay parang dumadagandong na tainga. Oo, ito ang Tiger King Fist. Tumawa si Chen Yuan. Sa pagkamangha ng karamihan, tinamaan ng kamao ni Yang Zong si Yang Xiaotian. Nakatingin kay Yang Zong na parang tigre na tumatama, normal ang mukha ni Yang Xiaotian. Itinaas niya ang kanyang kamay, isinaaktibo ang kapangyarihan ng ikaapat na antas ng nakuhang kalikasan, at sinuntok ng casual. Boom! Nagtama ang dalawang kamao. Nayanig ang liwanag. Si Yang Zong, na orihinal na mabangis na parang tigre, ay lumipad palabas na parang patay na dahon. Sa wakas, nahulog si Zong Ran sa gilid ng martial arts stage. Tumalsik ang alikabok sa gilid ng martial arts stage. Lahat ng tawa, lahat ng kilig, lahat ng masaya, tumigil. Nanatili sina Yang Ming, Yang Hai, Chen Yuan. Nanatili si Cheng Beibei. Nanatili ang lahat ng bantay ng Yang Jiazuwang. Maging sina Yang Chao at Wang Ying ay natutulog. Apat na baitang. Kinain ito ni Chen Yuan, pinapanood si Yang Xiaotian na nakatayo sa showod. Imposible. Si Yang Hai ay hindi rin makapaniwala. Ang isang pangalawang antas na higanteng pagong na martial arts, sa wala pang 2 buwan, ay nakalusot sa ikaapat na antas. Nang ang lahat ay nagulat at hindi kapanipaniwala, si Yang Linger ay pumalakpak at tumawa, "Ang galing ni Kuya." Sa oras na ito, si Yang Chong, na nataman sa gilid ng Yanwatay, ay hindi nakayanan ang sakit at galit na tinitigan si Yang Xiaotian, "Hindi matanggap ang katotohanan sa harap mo, paano ka magiging mas malakas kaysa sa akin? Hindi ako naniniwala." Pagkatapos magsalita, muli siyang tumakbo at binomba si Yang Xiaotian na baliw. Tiger King pababa ng bundok. Umungol siya. Ang hari ng tigre pababa ng bundok ay ang pinakamalakas na pag-atake ng haring tigre. Ang panlilinlang na ito, tulad ng isang tigre na nagmamadaling bumaba mula sa mga bundok, ay hindi napigilan. Kung ikukumpara sa isang suntok, walang alinlangang mas malakas ang suntok ni Yang Zong. Kung ang suntok na ito ay binomba, ang mga tadyang ni Yang Xiaotian ay natatakot na mabali ang ilan.
Sa huling bahagi ng ikatlong yugto, ang lakas ng manlalaban ay maaaring lumipad ng isang may sapat na gulang. Gayunpaman, hindi ito tiningnan ni Yang Xiaotian, direktang itinaas ang kanyang kamay, at sinuntok muli. Aba! Nagsalpukan ng dalawang kamao. Si Yang Chong ay lumipad sa hangin at muling nalaglag ang mga dahon. Sa pagkakataong ito, diretso siyang nahulog sa labas ng Yanwetei at bumagsak sa lupa sa ilalim ng Yanwetei. Ang panginginig ng lupa. Sa pagtingin kay Yang Chong, na bumagsak sa lupa, lahat ay nanginag sa loob. Mabigat. Nagising si Yang Hai, sinugod si Yang Chong baliw, binuhat si Yang Chong, at nalaman na hindi seryoso si Yang Chong, ngunit nang mawalan siya ng malay, bumitaw siya. Lumingon si Yang Hai at galit na tinitigan si Yang Chao, hindi mo inaamin, dapat na ginagamit mo ang pera ng pamilya para bumili ng maraming foundation liquid para sa iyong anak. Tiningnan din ng masama ni Yang Ming ang kanyang anak na si Yang Chao. Obviously, naniniwala din siya sa panganay niyang anak. Kung hindi, paano makakalusot si Yang Xiaotian sa ikalawang antas ng martial arts sa ikaapat na antas sa lalong madaling panahon? Maliban kung nakalunok si Yang Xiaotian ng malaking halaga ng foundation liquid. Isang malaking halaga ng foundation liquid. Sa oras na ito, minisyon ni Yang Xiaotian, sa tingin mo lahat ng tao ay katulad ng iyong basurang anak. Kailangan mong lunokan ng maraming basilong para masira ang ikatlong order at ikaapat na order. Namula ang mukha ni Yang Hai, ikaw. Si Yang Xiaotian ay tumalon mula sa martial arts platform at nabigla si Yang Chao, ang bokalista ni Huang Ying, ama, ina, umalis na tayo. Nagising sina Yang Chao at Huang Ying at pinagmasdan ang kanyang anak na si Yang Xiaotian, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa ilalim ng masalimuot na mga mata ng lahat, ilang tao na si Yang Xiaotian ang umalis sa eksena. Bumalik sa bakuran, Yang Chao, gustong tanungin ni Huang Ying ang kanyang anak ng ilang beses, kung ano ang nangyayari, ngunit sa wakas ay nilamon niya ang kanyang mga salita pabalik. Ang maliit na batang babae na si Yang Linger ay patuloy na tumili at nasa sabik. Sa parehong araw, lumipat ang pamilya ni Yang Xiaotian sa Yang Jiazuang. Dahil sa mabilis na panahon, ang mga damo sa maraming lugar ay hindi na nalilinis sa maraming lugar. Matapos lumipat sa bagong bahay, nagsimulang linisin ng pamilya Yang Xiaotian ang mga damo sa lahat ng sulok ng bakuran. Masyadong abala para pumunta sa gabi, at nagkaroon ng oras si Yang Xiaotian na pumunta sa Fendianshang para kunin ang natitirang mga panggamot na materyales. Ang Wen Jingyi ng Fendian Commercial Bank ay naghihintay sa kanyang mga mata. Nang makita ang pagdating ni Yang Xiaotian, masaya ang kanyang mukha. Magalang niyang ipinadala ang kanyang mga gamot kay Yang Xiaotian at binigyan si Yang Xiaotian ng Zijin VIP card mula sa Fendian Commercial Bank. Itong Zijin VIP card ay sadyang hiniling na ibigay sa akin ang mga matatanda. Sana rin ay tanggapin ito ng mga matatanda. Maingat at magalang si Wen Jingyi, sa hinaharap, ang mga nasa hustong gulang ay maaaring magkaroon ng 20% na diskwento kapag pumunta kami sa aming komersyal na bangko upang bumili ng kahit ano. 20% diskwento. Hindi ito itinulak ni Yang Xiaotian, at tinanggap ito. Nakita ni Wen Jingyi si Yang Xiaotian na tinatanggap ang Zijin VIP card, at natuwa siya. Biglang sinabi ni Yang Xiaotian, si Wen Jiawei ba ay isang pamilyang Wen? Narinig ni Wen Jingyi na si Yang Xiaotian ay may masamang tono, at siya ay kinakabahan sa kanyang puso, si Wen Jiawei ay aking pinsan, ngunit sinaktan niya ang nasa hustong gulang. Hahayaan ko siyang lumapit ngayon sa mga matatanda upang samahan ang kasalanan at hayaan siya. Sumabad si Yang Xiaotian, hindi, sabihin mo sa kanya, huwag siyang masyadong lumapit kay Zheng Hong senador ng pamilya ni Zheng. Narinig ni Wen Jingyi ang kahulugan ng mga salita ni Yang Xiaotian. Sa kanyang puso, siya ay maluwag, at agad na nangako, nakatiyak ang mga matatanda, inutusan ko siyang hayaan siyang magkaroon ng relasyon kay Zheng Hong senador. Hindi maaaring maging si Yang Xiaotian, nakatago sa kadiliman, at unti-unting nawala sa harap ni Wen Jingyi bilang huling pagkakataon. Nakita ni Wen Jingyi si Yang Xiaotian na nawala sa kanyang sarili, at napabugan ng hangin, at agad na pinatalikod si Wen Jiawei mula sa restaurant, at pinagalitan niya si Wen Jiawei gamit ang kanyang ulo at mukha. Kahit na si Wen Jiawei ay isang pinsan na si Wen Jingyi, ngunit sa katayuan ng pamilya, siya ay ibang-iba kay Wen Jingyi, at nabigla. Nang gusto kong malaman na sinaktan ni Zheng Hong senador ang isang misteryosong alchemist, at pagkatapos ay idinawit ito, biglang kinasusuklaman ni Wen Jiawei si Zheng Hong senador. Sa sandaling bumalik si Wen Jiawei sa kanyang mansyon, bago siya umupo, narinig niya ang kanyang mga nasasakupan na nag-uulat, na nagsasabi na ang pagbisita ni Zheng Hong senador sa pamilya ni Zheng ay bumisita. Nang marinig ito ni Wen Jiawei, bigla siyang sumugod palabas. Nang makita ni Zheng Hong senador na naghihintay sa labas ng pinto, si Wen Jiawei na lumabas at lumapit at magsasalita na sana, ngunit nakita niya si Wen Jiawei na biglang sumubsob sa kanyang dibdib, pinalipad siya ng ilang metro. Natigilan si Zheng Hong senador, nakatingin kay Wen Jiawei, matanda, bakit? Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumugod muli si Wen Jiawei, at muli niya itong sinipa, at muling ginulong si Zheng Hong senador. Bakit? Tinitigan ni Wen Jiawei si Zheng Hong senador na may isang uri ng mamamatay tao, tinanong mo ako kung bakit. Sinasaktan mo ba ang misteryosong parmasyutiko at gusto mo akong hilahin sa tubig? Mahiwagang alchemist. Mas agresibo si Zheng Hong senador. Kailan niya sinaktan ang alchemist? Matanda, ayoko. Mabilis na nagpaliwanag si Zheng Hong senador. Hindi. Ngumisi si Wen Jiawei, huwag mo na akong makitang muli sa hinaharap, kung hindi, makikita-kita minsan at minsan.
Pagkatapos ay mabangis niyang sinabi, bigyan mo ako, maglakas loob na pumunta sa aking mansyon sa susunod, tatamaan ko ang iyong mga binti na nabali. Nang makita ni Zheng Hong Senador si Wen Jiawei, hindi na siya naglakas loob na magpaliwanag. Umakyat siya at nawala sa dulo ng kalye. Pagkatapos bumalik sa kanyang sariling tirahan, gusto ni Zheng Hong Senador na maging mas mabangis. Hindi niya maisip kung anong refine ng pharmacist ang nasaktan niya, kaya nagalit si Wen Jiawei. Ang pamilya Yang Chao ay lumipat sa isang bagong bahay ngayon. Sa oras na ito, pumasok ang kanyang mga tauhan at nagulat, ang mga taong inayos natin, dapat ba nating gawin ito ngayong gabi? Tiningnan ni Zheng Hong Senador ang awang ng ngipin kung saan si Yang Chao ay binugbog ni Yang Chao sa salamin, at malamig na sinabi, hayaan mo silang gawin ito ngayong gabi at isa-isang katok sa akin ang mga ngipin ni Yang Chao. Naiintindihan. Kinuha ng mga tauhan ni Zheng Hong Senador ang order at umalis. Pagkatapos bumalik ni Yang Xiaotian mula sa Fengdian business, binasa niya muli ang race eta para sa pagpino ng 4-symbol spirit pill. Gayunpaman, nang malapit na niyang pinuhin ang 4-symbol spirit pill, nakarinig siya ng bahagyang kakaibang tunog sa labas ng bakuran. Nakinig ng mabuti si Yang Xiaotian at nanlamig ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, 5 figure ang tahimik na dumating sa labas ng bahay sa dilim. Ito ba ang bagong bahay na binili ni Yang Chao? Si Xi Ching, na nangunguna, ay tumingin sa lumang bahay sa harap niya. Oo, Panginoon Xi Ching. Ang isang tao sa likod ay nagmamadaling pasulong at ngumiti ng may paggalang, sinabi ng aming Panginoon na babuliin niya ang lahat ng ngipin ni Yang Chao. Ngumiti si Xi Ching, masyadong makulit si Zheng Hong Senador. Kung ito ay ayon sa aking opinyon, diretso niyang lulutasin ang pamilya ni Yang Chao na may 4. Hindi nang ahas si Zheng Hong Senador, lulutasin ko ito para sa kanya. Katatapos lang niyang magsalita, biglang may malamig na singhot. WHO. Biglang nagulat si Xi Ching. Sa oras na ito, isang liwanag ng espada ang kumislap sa kadiliman. Nang malapit nang umiwas si Xi Ching, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang lalamunan. Hinawakan niya ang kanyang lalamunan at nakita niyang puno ng dugo ang kanyang mga kamay. Nanlamig siya roon, tinitigil ng 7 o 8 taong gulang na bata na hindi makapaniwalang lumabas sa dilim. Ikaw. Ibinuko niya ang kanyang bibig at natamba. Ang biglang pagbabago sa kanyang harapan ay nagulat sa iba. Anak ka ba ni Yang Chao? Ang isa sa kanila ay tumingin kay Yang Xiaotian na lumabas at sinabi sa nanginginig na boses. Noong araw na iyon, sinundan niya si Zheng Hong Senador at nakilala si Yang Xiaotian minsan. Anak ni Yang Chao, hindi ba siya level 2 giant turtle martial spirit? Talagang pinatay niya si Xi Ching, isang 4th level late stage innate master ngayon lang. Iyon ay isang pang-4 na antas ng late stage na likas na master. Pinatay siya ng espada. Kayong lahat ay nararapat na mamatay. Sinabi ni Yang Xiaotian ang bawat salita, ang kanyang boses ay parang nagmula sa impyerno, at pagkatapos ay naging isang itim na imahe, at sinaksak ang tungtiyan divine sword sa kanyang kamay. Napaatras ang 4 sa takot, ngunit mas mabagal pa rin sila ng isang hakbang. Nakita nila ang ilang sword energies na sumasabog mula sa langit at agad na pumutok sa ulo ng ilang tao. Isang nakakagulat na marka ng espada ang lumawak mula sa tuktok ng ulo ng ilang tao hanggang sa ibabang bahagi ng katawan nila. Pagkatapos ng isang paghinto, bumulwak ang dugo mula sa tuktok ng ilang ulo ng mga tao. Sa 5 tao na dumating sa pagkakataong ito, maliban kay Xi Ching na isang congenital master, ang 4 pa ay nasa tuktok ng huling ika-10 antas. Paano nila maiiwasan ang espada ni Yang Xiaotian? Malamig na tiningnan ni Yang Xiaotian ang 5 katawan. Sa kanyang huling buhay, hindi niya nagawang protektahan ang kanyang amo. Sa buhay na ito, hindi niya hahayaang banta ng sino man ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Nilinis niya ang katawan ng 5 tao at pumunta sa mansyon ni Zheng Hong Senador. Sa oras na ito, sinusubukan pa ring alalahanin ni Zheng Hong Senador kung hindi niya sinasadyang nasaktan ang sinumang alchemist kamakailan, ngunit wala pa rin siyang ideya. Master, sa katunayan, ayon sa aking opinyon, kung hindi natin ito gagawin, dapat nating patayin ang lahat ng pamilyang Yang Chao. Sabi ng mayordoma ni Zheng Hong Senador. Umiling si Zheng Hong Senador, bagaman hindi magkasundo sina Yang Hai at Yang Chao, kung papatayin natin ang pamilya ni Yang Chao, tiyak na mag-iimbestiga si Yang Jazuwang. Pag-uusapan natin ito mamaya. Tara na, pumasok na tayo at uminom at maghintay ng magandang balita mula kay Xi Ching at sa iba pa. Nang papasok na si Zheng Hong Senador at ang iba pa sa bahay, isang malamig na boses ang biglang tumunog, hindi na kailangang maghintay, hindi na sila babalik. Si Zheng Hong Senador at ang iba ay napalingon sa gulat. Nang makita nilang si Yang Xiaotian ang lumabas, natigilan sila. Ikaw, anak ni Yang Chao. Labis na nagulat si Zheng Hong Senador. Tiningnan din ng housekeeper si Yang Xiaotian na may pagdududa. Paano nakapasok ang anak ni Yang Chao sa mansion ng pamilya Zheng? Sa oras na ito, biglang kumislap si Yang Xiaotian at lumapit sa kasambahay ng pamilya Zheng, at ang tungtiyan divine sword ay lumitaw sa kanyang kamay at naglaslas. Kaagad, ang enerhiya ng espada ay kumalat na parang mga alon sa lawa, at agad na dumaan sa leeg ng kasambahay. Puno ng pagtataka ang kasambahay ng pamilya Zheng, at nang gusto niyang abutin ang kanyang leeg, nalaman niyang hindi niya maiangat ang kanyang kamay. Pagkatapos, ang kanyang ulo ay gamulong sa kanyang leeg. May malakas na kalabog. Tumalsik ang dugo sa buong lupa. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Zheng Hong Senador, at kinuyam niya ang malaking kutsilyo sa kanyang kamay.
Gayunpaman, nang bubunot na sana siya ng kutsilyo, isang flash ng sword light ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang mahabang espada ni Yang Xiaotian ay nakatapat na sa kanyang lalamunan. Ikaw. Si Zheng Hong Senador ay tumingin kay Yang Xiaotian ng may takot, nagsasalita ng hindi magkatugma. Hindi ka ba binalaan ni Wen Jiawei ngayon? Malamig na tiningnan ni Yang Xiaotian si Zheng Hong Senador. Ang isip ni Zheng Hong Senador ay umiihip. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, tingnan mo. Ikaw pala. Ikaw ang misteryosong alchemist. Ang taong tinutukoy ni Wen Jiawei ay anak ni Yang Chao. Ang anak ni Yang Chao ay talagang isang alchemist. Nagulat si Zheng Hong Senador. Ang mga mata ni Yang Xiaotian ay malamig, at ang mahabang espada ay dahan-daang tumusok sa lalamunan ni Zheng Hong Senador. Damaloy ang dugo, patuloy na umaagos sa talim ng tungtian sword. Nanlaki ang mga mata ni Zheng Hong Senador at gustong magsalita, ngunit hindi niya magawa. Sa wakas, tinusok ng tungtian sword ang leeg ni Zheng Hong Senador. Inilabas ni Yang Xiaotian ang espada. Gustong magsalita ni Zheng Hong Senador, sinusubukang takpan ang kanyang lalamunan. Sa wakas, nahulog siya sa lupa, at ang mga asol na brick sa paligid niya ay nabahiran ng pula ng dugo. Gusto niyang tingnan si Yang Xiaotian, ngunit tanging ang mga asol na brick na nabahiran ng pula sa kanyang harapan. May gusto siyang maalala, ngunit blanko ang kanyang isip, at tuluyang naging madilim ang lahat ng nasa harapan niya. Sinulyapan ni Yang Xiaotian ang unti-unting nanlalamig na katawan ni Zheng Hong Senador at nag-flash out. Pagkatapos bumalik sa kanyang bakuran, bumagal siya at nagsimulang pinuhin ang Four Symbol Spirit Pill. Ang likas na espiritual na tableta ay mas mahirap na pinuhin kaysa sa pundasyong espiritual na likido. Kahit na ang isang hakbang ay mali, ang tableta ay hindi maaaring gawin, kaya't si Yang Xiaotian ay lubhang maingat sa pagpino nito. Maingat niyang kinokontrol ang apoy ng langit at lupa para dahan-daang makalsin ang mga gamot. Upang pinuhin ang Xiantian Spiritual Pill, hindi mo maaaring ilagay ang lahat ng herbs ng sabay-sabay tulad ng ginagawa mo kapag pinipino ang Foundation Building Spiritual Liquid. Sa halip, kailangan mo munang maglagay ng ilang halamang gamot, at pagkatapos ay ilagay ang iba pagkatapos matunaw ang lahat. Habang tumatagal, mas mabagal ang pagkatunaw ng mga halamang gamot, at mas natutunaw ang Xiantian Qi. Mabuti naman sa simula, ngunit habang tumatagal, mas mahirap para kay Yang Xiaotian. Sa kabutihang palad, pagkaraan ng ilang oras, nang malapit ng sumuko si Yang Xiaotian, halos 100 halamang gamot ang tuluyang natunaw, at unti-unting natunaw sa isang tableta habang si Yang Xiaotian ay kinakabahan. Nang makitang sa wakas ay nabuo na ang tableta, nakahinga ng maluwag si Yang Xiaotian at bumagsak sa lupa, humihingal. Hinawakan niya ang kanyang noo na puno ng pawis. Hindi ko inaasahan na ang pagpino sa Xiantian Spiritual Pill ay makakakonsumo ng napakaraming Xiantian Qi. Sa kabutihang palad, malakas ang kanyang Qi. Kung ito ay isa pang Xiantian Level 2, imposibleng mapino ito ng matagumpay. Nakatingin sa malinaw at kaakit-akit na Four Symbol Spirit Pill sa harap niya, ngumiti si Yang Xiaotian. Ang Four Symbol Spirit Pill na ito ay may mas mataas na kalidad kaysa sa dalawang nakuha niya mula kay Hulay noon. Ito ay isang superior produkto. Gamit ang superior na Four Symbol Spirit Pill na ito, dapat niyang malagpasan ang ikatlong antas ng likas na kaharian. Gayunpaman, sa nakikitang halos maliwanag na ang kalangitan, si Yang Xiaotian ay hindi nagmamadaling lunukan ang 4 na elepante na espiritual na paglilinang. Tinanggap niya ang 4 na elepante na silingdan at umupo sa kama upang sanayin ang dragon. Pagkatapos ng mga araw na ito ng walang humpay na paglilinang, naramdaman ni Yang Xiaotian na maaari niyang gisingin ang kapangyarihan ng pangalawang tunay na dragon sa malapit na hinaharap. Kapag nagising na ang kapangyarihan ng mga totoong dragon, kapangyarihan man niya, o depensa, tataas muli ang bilis. Sa oras na ito, ang kalangitan ay maliwanag lamang, at si Yang Chao ay lumabas sa pintuan ng bahay, at nakaamoy ng mahinang amoy ng dugo. Naghihinala siyang tumingin sa paligid. Sa wakas, may nakita akong ilang mantsa ng dugo sa mga lansangan sa labas ng gate. Pagkatapos ng isang gabi ng pagpapatuyo ng hangin, ang mga mantsa ng dugo ay napakaliwanag na. Hinawakan ni Yang Chao ang lupa gamit ang kanyang mga daliri at hinusgahan na ang mga mantsa ng dugo ay dapat iwan kagabi. Nag-away ba kayo dito kagabi? Gayunpaman, hindi niya narinig ang laban. Matapos suriin ito, pagkatapos na hindi makuha, pumunta si Yang Chao sa palengke ng Xingyu City upang bumili ng ilang bagong kasangkapan, ngunit nang madaanan niya ang mansyon ng pamilya Zheng, nakita niyang may nakasabit na puting tela sa loob at labas ng bahay ni Zheng, at ang sigaw ng pag-iyak ay lumabas sa loob. Si Yang Chao ay kakaiba at nagtanong tungkol sa mga dumadaan, at nagulat, si Zheng Hong Senador ay pinatay kagabi. Hindi lang si Zheng Hong Senador, pati ang kasambahay niya ay napatay din. Hininaan ng mga dumaraan ang kanyang boses, narinig ko na ang kanyang kasambahay ay pinugutan ng ulo kahit na siya ay natuklasan, at ang kanyang ulo ay nahulog sa lupa at gumulong ilang metro ang layo. Niyanig ni Yang Chao ang kanyang puso. Kahit na ang kasambahay ni Zheng Hong Senador ay hindi isang likas na master, siya ay pinatay din sa huling bahagi ng triple period. Napatay si Zheng Hong Senador at ang kanyang kasambahay. Hindi ba nakarinig ng away ang ibang mga amo ng pamilya Zheng? Tanong ni Yang Chao. Umiling ang dumaraan, hindi narinig ng amo ng pamilya Zheng ang tunog ng labanan. Dapat mabilis na patayin ng kalaban ng dalawa, kaya walang tunog ng labanan. Mabilis na pinatay sa pamamagitan ng isang daye. Nagulat pa si Yang Chao.
Dahil kayang patayin si Zheng Hong senador at ang kanyang kasambahay, tiyak na mayroong higit sa 5 lakas ang taong ito. Sino ang gumawa nito? Mabilis na mapatay ng Xingyu City ang mga amo ni Zheng Hong senador sa isang paraan. Ito ba ang Panginoon ng panlabas na lungsod? Ang pamilya ni Zheng ay isa ring malaking pamilya sa Xingyu City. Si Zheng Hong senador ay pinatay bilang may-ari ng pamilya Zheng na naging sanhi ng malaking pagkabigla sa Xingyu City. Sa sandaling bumangon si Wen Jiawei sa umaga, narinig niya ang balita ng pagpatay kay Zheng Hong senador, at bigla siyang natakot. Patay, mamatay. Nagmamadali si Wen Jiawei, at pagkatapos ay naalala ng misteryosong parmasyutiko ang sinabi ng pinsan, at ang kanyang mga kamay at paa ay nanlamig. Buti na lang at sinipa niya si Zheng Hong senador kagabi. Kung nanatili si Zheng Hong senador sa bahay niya kagabi, baka hindi siya mangyari. Lalong natakot ang iniisip ni Wen Jiawei. Sa oras na ito, si Chen Yuan ay nababagabag din sa looban ng Yang Jiazuang. Kahapon, sinubukan ni na Yang Xiaotian at Yang Chong. Sinabi niya sa publiko na kung matalo ni Yang Xiaotian si Yang Chong, tinanggap niya si Yang Xiaotian bilang isang disipulo. Gayunpaman, si Yang Xiaotian ay isa lamang pangalawang antas ng martial art. Ang deputy din ng Sword College of the Sword of God, tatanggap ba ito ng second-level martial arts bilang disipulo? Kung ito ay kumalat, kung gayon hindi siya magiging biro ng buong kaharian ng Shanghai. Gayunpaman, kung hindi niya ito tinanggap, hindi ba siya magiging isang taong out of reverse? Kapag ito ay nahimatay, ano ang tingin nito sa kanya Chen Yuan? Nababalisa ang sinabi ni Chen Yuan sa apat na prinsesa na si Cheng Beibei. Nang marinig ito ni Cheng Beibei, sinabi niya, hindi kailangang mag-alala ni Master. Kung ayaw siyang tanggapin ni Master bilang isang disipulo, bibigyan namin siya ng kaunting kabayaran. Si Yang Xiaotian isang second-level martial arts, kung sasambahin niya ang kanyang master bilang isang guro, hindi ba siya magiging kapatid niya? Bilang apat na prinsesa ng Shanghai Kingdom, siya ay napakakilala. Kung magiging kapatid niya ang pangalawang antas ng martial arts soul, magiging malaki ang mukha na ito. Kabayaran. Lumipat si Chen Yuan. Sinabi ni Cheng Beibei, mayroon akong base para magtayo ng foundation liquid at magtayo ng foundation liquid, at ang merkado ay mahirap hanapin. Sa oras na iyon, ang base built-in foundation liquid kay Yang Xiaotian ay tiyak na magpapasalamat. Tumanggaw si Chen Yuan, at agad na tinawag sina Yang Chao at Yang Xiaotian kay Yang Jiazuang. Bumili si Yang Chaogang ng mga bagong kasangkapan sa palengke at bumalik sa bahay. Matapos makatanggap ng mensahe, mabilis niyang dinala si Yang Xiaotian sa Yang Jiazuang. Nang makitang natapos sina Yang Chao at Yang Xiaotian, isinasaalang-alang ni Chen Yuan ang mga salita at sinabi kina Yang Chao at Yang Xiaotian, nang sinubukan ni na Xiaotian at Chang'er kahapon, sinabi ko na kung manalo si Xiaotian, tatanggapin niya si Xiaotian bilang isang disipulo. Noon, biro ako, at sana ay seryosohin mo ito. Hindi gustong ibigay ni Yang Xiaotian si Chen Yuan bilang disipulo, at wala siyang narinig. Ngunit nakinig si Yang Chao, at siya ay nabigo. Sa oras na ito, kinuha ng apat na prinsesa na si Cheng Beibei ang base ng pundasyon, at sinabi kay Yang Xiaotian, mayroong isang kopya ng pundasyong built-in na espiritual na solusyon dito, na siyang kabayarang ibinigay sa iyo ng aking Panginoon. Pagkatapos ay ilagay ang gilo ni Sedel na likido sa mesa sa tabi ng mesa, at hintayeng dumating si Yang Xiaotian. Hindi ka pa nakakapagpasalamat sa amo ko. Sabi ulit ni Cheng Beibei. Kumikinang ang foundation liquid. Sinulyapan ni Yang Xiaotian ang tablet building liquid sa mesa. Ngayon, para sa kanya, kahit na ang pinakamahusay na built-in na foundation liquid ay basura. Chen Yuan, inisip talaga ni Cheng Beibei na bihira siyang gumawa ng base spirit fluid. Hindi, ikaw ang nagtatayo ng base spirit fluid, at ikaw mismo ang nag-iingat nito. Binayaran ni Yang Xiaotian si Cheng Beibei. Ang pinaka hindi niya matiis ay ang taas ni Cheng Beibei, may kilos. Naisip ni Cheng Beibei na masayang lalapit si Yang Xiaotian upang alisin ang espiritual na likido. Nang marinig niya ito, sumimangot siya, Yang Xiaotian, hindi marunong bumuo ng base spirit, mahirap hanapin ang palengke, kung hindi dahil sa amin, binigay mo na sa buhay mo. Natatakot ako na wala ng pagkakataong makita. Laking gulat din ni Chen Yuan. Hindi niya inaasahan na tatanggihan ni Yang Xiaotian ang isang top grade na foundation building spirit liquid. Sinulyapan ni Yang Xiaotian si Cheng Beibei nang walang pakialam at sinabi sa kanyang ama na si Yang Chao, Ama, umalis na tayo. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Chen Yuan, maghintay. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yang Xiaotian, anak, wala kaming masamang intensyon o intensyon laban sa iyo. Maaari ko bang tingnan muli ang iyong martial soul? Bagamat naniniwala si Yang Hai na si Yang Xiaotian ay nakalunok ng malaking halaga ng foundation building spirit liquid para mabilis na bumuti, nalilito pa rin siya at gustong tingnan muli ang martial soul ni Yang Xiaotian. Umiling si Yang Xiaotian at sinabing, hindi na kailangan. Sinabi ni Yang Chao, Xiaotian, dahil gusto ni Lord Chen Yuan na tingnan muli ang iyong martial soul, ipatawag mo muli ang iyong martial soul at ipakita ito kay Lord Chen Yuan. Kung tutuusin ay naguguluhan din siya sa kanyang puso. Dahil alam niyang hindi pa niya binigyan ang kanyang anak ng kahit anong foundation building spirit liquid. Nang makita ang sabik na mga mata ng kanyang ama, si Yang Xiaotian ay nag-alinlangan sandali, at sa wakas ay ipinatawag muli ang Xuanwu martial soul. Agad na sumikat ang itim na ilaw.